Hindi nga kami makapasok dito sa aming bahay mga mare nang dahil nga dito sa mga puno ng papaya. Kaya ayan, pinagtatanggal na nga tapos naglinis na din dito sa loob. Alam ko, sobrang excited na din kayo na masilip itong aming munting bahay mga mare. So eto na yung ating house update part 1. Eto nga pala yung ganap namin nung Sunday mga mare ng hapon. Bali naisipan namin pumunta nga dito sa bahay para nga malinisan na nga dito sa harap at syempre ma-check na din sa loob. So sa mga hindi nakakaalam no, bali eto nga palang bahay na to, nakuha namin siya through Pag-ibig Finance. Ito po yung mga tinatawag nilang foreclosed na property. Kaya kung mapapansin nyo, wala na talaga kaming video na turnover ng unit namin dahil nga as is where is ito mga mare ko. At alam nyo ba, wala ding susi itong bahay na to, as in sisirain talaga namin yung doorknob nito para lang makapasok. Pero syempre, ang una namin ginawa mga mare, nagpunta kami sa HOA office para nga ipakita yung aming authority to move in dahil nga sisirain namin yung doorknob para naman hindi magtaka yung mga kapitbahay kung bakit namin to pinasok. Bali, pinili talaga namin na unoccupied unit yung kunin namin mga mare dahil nga mahirap nga daw magpaalis lalo na pag occupied yung unit na kukunin. Anyways mga mare, ayun na nga, nabuksan na nga yung pintuan dito sa harap and sira na din talaga yung pinaka doorknob niya kaya papalitan na lang namin yan. Inuna talaga ng asawa ko yung pagtanggal nga ng mga puno dito sa harap dahil nga hindi nga kami makadaan. Tapos syempre alam nyo na walang tumira dito at baka merong mga kung ano-ano makikita natin dito sa mga damo. So ayun na nga mga mare ko, yung pinaka-itsura ng loob ng bahay natin at malaki-laki talaga to mga mare ko kaya malaki-laki na din talaga yung lilinisin ko sa susunod. Sobrang dami din talagang alikabok mga mare, kahit nga mga agiw, sobrang dami. Kaya naku, kailangan talagang walisin ito bago nga kami umalis dito ulit dahil nga sa susunod na week na ulit kami makakabalik dito for sure. Bali, eto nga palang bahay na nakuha namin mga mare ko ay same lang pala dito sa nirerentahan namin. Same subdivision lang mga mare ko ha. Phase A lang yung nirerentahan namin tapos Phase B naman itong nakuha naming unit. At mas malaki talaga itong mga mare ko dahil nga yung ating CR ay nakalagay na nga po sa may bandang likuran yung space niya. Ganito lang din talaga yung turnover ng mga bahay dito mga mare ko, as in bare unit lang talaga siya kaya naman ako marami din talaga tayong magagastos dito pero syempre unti-unti lang. At alam nyo ba mga mare ko ha, eto share ko na lang din sa inyo dahil sobrang smooth lang talaga na naging transaction namin dito sa bahay na to. Parang almost 2 months lang talaga yung process namin dito at nabigyan na nga kami agad ng authority to move in. Pero hindi pa namin to basta-basta mapapagawa sa ngayon mga mare dahil nga aasikasuhin pa namin yung electricity dito tsaka yung tubig. Don't worry mga mare, i-update ko naman kayo pagka meron na nga tayong electricity tsaka ng water dito sa bahay para at least diba ma-update ko din kayo sa pagpapagawa natin dito sa aming munting bahay. Buti na lang talaga mga mare ko at napakasipag nga nitong asawa ko, talagang pinagtatanggal niya na nga yung mga agiw tsaka alikabok dito sa loob para nga daw sa susunod na balik namin ay lililisan na nga lang ulit dito sa harap. And so far mga mare, wala naman masyadong sira nitong unit na nakuha namin dahil nga yung pinaka nasira lang talaga dito yung doorknob dito sa front door tapos yung sa likod naman mga mare hindi namin mabuksan. O siya mga mare, kung meron kayong katanungan about sa process ng foreclosed property, mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan. O siya, yun lang muna for today's video. So see you on next house update ng part 2, part 3, part 4, part 5 at hanggang umabot tayo ng part 100, i-update ko pa rin kayo.